Gandang umaga po sa ating lahat. Muli, aking nagagalak at sa unang pagkakataon tayo muli magkakasama-sama sa ating bagong panambahan. Kung si brother ay kinakabahan, sabi niya kinakabahan siya, ganun din po ako. Pero ang ating kaba ay may halong katuwaan. May halong kagalalakan dahil muli sa umagang ito ay magkakasama-sama tayo at sa loob ng 2 taong mahigit na pandemic na kung saan tayo ay nagkaroon ng mga iba't ibang mga kinakaharap o kinaharap ng mga pagsubok at nabalik uli yung panahon na kung saan ay nagkita-kita tayo ngunit napaka-ikling panahon lamang sa Win Plaza. Nahinto na naman po tayo. Bumalik tayo sa online at ngayon ay sana ay magtuloy-tuloy na yung ating nagawain tulad na ito na kung saan ay higit na kailangan natin sa ngayon. Naghanda ako ng unang mensahe ko tungkol sa mga kung paano mag-nurture o yung pagpapalaki ng tamang Christian ng mga anak natin. Kaya lang isang araw ay bigla akong nagpalit ng mensahe ko. Kasi sabi ko, siguro kailangan mas maganda na gamitin ko naman ay isang paksa na kung paano natin alap lalo na ang ating pananampalataya sa panahon ito. Kaya dito ngayon, kung mapapansin nyo, ginamit ko ang mensahe ko, revive us again, gathering in God's house. Sabi ko siguro ito ang pinakamagandang topic na nais kong ialay sa lahat. Kung paano na ang bawat isa ay magpapatuloy ang ating mga gawain tulad na ito na itinakda sa bawat isa sa atin na kailangan nating gawin sa ganitong kaparaanan ang tinatawag nating pagpapalakasan o yung ginagawa nating pagsamba. Yung nakaraang pandemic natin, kung saan ay humanap tayo sa maraming pagsubok, maraming naapektuhan ang bawat isa sa atin. Maaaring pang-araw-araw nating kabuhayan, ng ating mga pinagkakakitaan. Ang higit na nakakalungkot, ultimo yung ating mga personal na relasyon sa ating Panginoon ay naapektuhan ng gusto. Ang iba ay nanlamig sa kanilang mga pananampalataya. Ang iba naman ay halos hindi nakakadalo. At yung iba naman ay walang mga kaparaanan para magkaroon sila ng tinatawag natin online. Ayaw gumalaw. Naninibago po. Ayaw gumalaw. Kaya sa umaga to ay nais kong abot ninyo yung mensahe ng aking nais ibarating para sa lahat. Kumuha ako ng mga ilang talata, nagbibigay suporta kung paano natin dapat natiliin ang ganitong uri ng mga pagsasama natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pag-ising nga si Isa, sabihin mo baka may labahan pa siya. Yung labahan niya ng mga uniform niya, nandoon, initsa ko sa kanya ng isang araw, ewan ko sa niya naman. Mute natin muna po yung iba.
Samahan niyo po ako sa pagbasa ng isang mga talata na kung saan ay nagbibigay paliwanag kung ano ang kahalagahan ng ginagawa nating paglilingkod tuwing unang araw ng Sanlinggo. Okay. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mag-udyok sa pag-ibigan at mabuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating pakikipagkatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi ang mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang mga araw. Binigyan ko po ng highlight yung ilang parte dito sa Hebreo. Ang pahayag ng talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng komunidad. Itong kinaaniban natin, itong pinagsasama-samahan natin, ito ay isang komunidad na tinatawag natin. Sa loob ng komunidad na meron tayo, dito natin mararanasan, dito natin mararamdaman yung tinatawag na pagsasama-sama ng mga Kristiyano upang tayo ay magtulungan, mangag-aralan, mangagpayuhan, mangagpatibayan. Ito ang layunin kung bakit kinakailangan na ang bawat isa sa atin ay makasama natin sa unang araw ng Sanlinggo. Bahagi ng talatang ito na kung saan ang mga mananampalataya ay dapat na mag-isip ng mga kaparaanan upang magkaroon ang bawat isa ng inspirasyon. Kung tayo po ay nasa loob ng tahanan lamang, iilan lamang ang nakikita nating kapatiran o kasama natin sa buhay na maaaring nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang lalo tayong lumalab sa ating pananampalataya. Pero dito sa loob ng komunidad natin na ito, ayan ang mga kapatid na nagnanais tumulong. Ayan ang mga kasama natin na maalab na dumadalaw tuwing unang araw ng Sanlinggo. Hindi po ba't nagbibigay sila ng inspirasyon sa bawat isa sa atin? Para lalo-lalo, uy, buti pa si kapatid, kahit na mahina ang katawan, pinipilit tumalo. Buti pa si kapatid na ang layo ng pinanggagalingan, pero nagagawa niyang pumunta dito. Ay, pamasahe lang po. Dito nakikita niyo yung maalab na kagustuhan nila na maging bahagi ng komunidad. Itong ating komunidad na ginagalawan. Hindi mo ba't nakaka-inspire kapag nakikita natin ang kapatid natin na sa kabila ng iba't ibang kadahilan ay nakakasama natin. So kapag nakikita natin silang ganon, tayo din. Nag-aalab yung ating kagustuhan. Ay, mas malakas ako kay brother, kay sisters. Dodoblihin ko yung effort ko para lalo kong mag-effort sa Panginoon. Yun ang kahalagahan ng itinuturo sa Hebreo 24:25. Na kung paano ang bawat isa sa atin ay tutupad yung sa pinag-uutos na ang bawat isa ay magpalakasan. Paano natin susuportahan ang bawat isa sa atin kung tayo ay malayo sa isa't isa? Paano natin mararamdaman yung kanyang dinadalang bigat, yung kanyang kahirapan sa buhay? Paano natin mararamdaman na gusto natin silang tulungan kung hindi natin sila nakikita? Hindi mo ba dapat maganda na kapag tayo nagkikita-kita rito, ay nararamdaman natin yung bawat hinagpis ng puso natin at sama-sama tayong tumatawag sa Panginoon, mas higit na pinakikinggan, mas higit na narinig tayo agad.
Nararamdaman natin ang karaingan ng bawat isa sa atin. Makapagbibigay tayo ng inspirasyon at mga payo. Financial man ito o ito man ay moral support. Yan po ang tinuturo sa Hebrew. Tinuturo dito kung paano natin dapat intindihin. Binibigay din ito ang diin ng pananagutang pangkalahatan na suportahan natin ang isa't isa sa pagtupad ng ating mga pananampalataya sa pamamagitan ng pagtutulungan sa bawat isa sa ating mga kapatid. Ituloy po natin sa pagbasa na kung saan ay nagbibigay sa atin ng karagdagang talata. Ang gawa 2:42. Dito sinasabi, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Nung tayo po ay gumagawa ng online service, ako po ay hindi masyadong lubos na nakakaramdam ng maalam na hindi ako satisfied. Hindi ko maramdaman yung tunay na satisfaction kapag nasa punto na po tayo nang tayo ay tumatanggap. Pero pansinin niyo po na sa gagawin natin ngayon, kung ano ang mararamdaman ninyo, kung sama-sama tayo tatanggap ng tinapay, sama-sama tayo mananalangin, mas iba ang nararamdaman. Andun yung satisfaction. Andun yung blessing na nanatawag natin. Andun yung pagpapala ng Panginoon. Dahil taimtim po tayo, napakalakas ng puwersa natin dito kapag tayo ay sama-sama. E minsan po ang nakakalungkot, kapag tayo ay nasa online, have you ever experienced na kasalukuyan tayong tumatanggap ay andyan maingay yung kapitbahay, biglang tumakol yung mga aso, yung solemn, yung ano, napaka nadi-disturb. Ngayon ito kahit na napakaliit ang lugar na pinagagalawan natin, mayroon tayong peacefulness. Nasa gitna ang ating Panginoon. Unti-unti niyo po yan mararamdaman dahil sama-sama tayo sa loob ng isang komunidad. Dito po, nagagawa natin ang mga dapat natin isagawa. Ang gawa 2:42 po. Ito ay isang talata naglalarawan ng pamumuhay ng mga unang Kristiyano noon. Kasi ang mga Kristiyano po noon, kapag sila ay nagkakatipon-tipon, okay, ang gawa po ay nagpapakita kung ano ang uri ng pamumuhay o paraan ng paglilingkod ng mga Kristiyano noon pagkatapos ng Pentecostal. Okay. Una, sila ay mga nanatiling mga Kristiyano sa pagpapatuloy ng pag-aaral na kung saan ang mga apostol, ito yung panahon na kung saan ang mga apostol ay talon. Bagal yata ang sa gawa 2:42, dito ay itinuturo ng mga apostol sa mga unang Kristiyano ang pagkakaisa. Ibig sabihin, sa kanilang pagsasama-sama ay nagtutulungan sila bilang isang komunidad ng mga panahon na yon. Ito ay isang malaking bahagi sa pananampalataya na nagpapakita ng pagmamahal at suporta sa isa't isa.
Bahagi din ng turo sa 2:42, yung tinatawag ng pangangailangan kung paano ang tamang pagpuputol o yung pag-sharing natin natin. Kasi ang panahon po yun, ang unang mga Kristiyano, ginagawa nila yung tinapay bilang bahagi ng simbolo ng kanilang pagkakaisa-isa at pag-aalaga sa isa't isa. Okay. Bilang patuloy, ang kahalagahan ng ginagawa nating paglilingkod ay yung sa unang Tesalonica 5-16. Dahil dito, kayo ay mangag-aralan, mangagpatibayan sa isa't isa, patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Hinighlight ko po yung tatlong bahagi ng talata sa unang Tesalonica. Una, hinighlight ko po yung salitang mga pangaralan. Ang talata ng unang Tesalonica 5:11 ay may tatlong mahalagang direktiba para sa atin. Una po, yung mga aralan. Kung saan ginagawa po natin. Ito ay kaparaanan na nais nating ipahayag sa pamamagitan ng pagbibigay payo. Okay. Mayroon pong tatlong uri o tatlong kaparaanan ng pagtuturo sa banal na kasulatan. Yung pong tinatawag natin kung saan ay yung ginagawa ng mga kapatid natin noon, sila kapatid na digdibayan, yung mga una natin. Ang paraan po nila ay yung pag-aaral ng mga salita ng Panginoon, very biblical scripture. Na kung saan ay nagko-concentrate sila sa iba't ibang mga chapter and verses. Mayroon naman po ilang mga tagapagturo. Ako po, bahagi nito pagtuturo ito, yung pagbibigay po ng mensahe o tinatawag nating motivational o yung tinatawag nating inspirational speaker. Yun po yung kaparaanan na kung saan ay mayroon ako. At yung pangatlo pong uri ng pagtuturo sa pangangaral ay tinatawag na combination of both theoretical and motivational system. Kaya mayroon po tayong tatlong kaparaanan. Sila kapatid na tibayan po, nung panahon na yun ay talagang nagsunod ng kilay. Talaga pong mula sa Genesis hanggang sa Revelasyon. Talagang pinag-aralan po nila yung lahat ng bahagi at iba't ibang talata na matatagpuan sa atin. Kaya po napakahirap ng panahon na ginagawa ng mga tagapagturo natin. At sila ay hindi nagkulang, bagkos ay naisalin sa ilang mga tagapagturo. Naging bahagi kaya ng brother na tinuturuan nila ng panahon na talagang kasagsagan natin noon. Marami po, at ang ilang mga tagapagturo na yon ay napunta sa iba't ibang dako. May nakarating sa Kainta, sila brother Ayuhay, sila brother Noli, sa Mindoro, lalo na sa iba't ibang dako. Sa Romblon, meron yata rin po. So, kumalap ang ilang mga tagapagturo sa iba't ibang dako po. Pangalawang itinuturo ng unang Tesalonica ay tinatawag na mga tibayan o mga patibayan. Ito ay nangangahulugang magbigay ng lakas at inspirasyon ang bawat isa sa bawat isa na kapatid natin dito. Sa mga oras ng pangangailangan o pagsubok, mahalaga ang pagbibigay
ng suporta o encouragement sa mga kapwa nating Kristiyano upang mapanatili natin ang maalab at mainit nating pananampalataya sa bawat isa. Dumadating kasi yung pagkakataon, mga kapatid, na nanghihina tayo. Ako rin panahon na talagang kala ko tayo ay hindi makakahanap ng panambahan. Ako po'y nanghihina dahil ilan nawawala unti-unti. Nalulungkot ako dahil bilang magulang, nakikita ko yung mga anak natin, hindi natin naisasama. Malaki ang responsibilidad nating mga magulang upang isama natin ang ating mga anak sa ganitong uri ng mga gawain. Napaka-importante ng magulang. Kung may pagkukulang ang magulang, dapat sa loob ng isang pamilya, mayroong maggagabay upang ipagpatuloy nila ang mga ganitong uri ng gawain. Pangatlong bahagi na kung saan ay binigyan din ito po ay yung tinatawag na gaya ng inyong ginagawa. Ano ba yung gaya ng ating ginagawa? Ang talatang ito ay nagpapakita na ang pangangaral at pagpapatibay sa isa't isa ay hindi dapat mga kakaibang gawain. Bagkus ito ay dapat maging natural sa bawat isa natin. Yung parang normal nating ginagawa. Yung ating pagkaaral, pangangaral sa ating mga anak, sa ating mga kasama, na kung saan ay nagpapatibayan bawat isa ito. Gawin natin itong normal. Gawin natin itong parang ordinary part of our daily routine activities sa ating mga kasama. Halimbawa, kung ang ating asawa o ang ating kapatid ay hindi nakakadalo, maaari natin bigyang paalala. Kapatid, busy ka yata sa ngayon. Naintindihan ko yung kabisihan mo. Ito yung gaya ng inyong ginagawa. Ang nakakatuwa nga po yung ibang mga reliyon, pinupuntahan pa nila yung mga kapatid nila sa kanilang mga tahanan. Binibisita nila po, kung may pagkakataon, yung mga kapatid nilang nanlalalim. Kaya din natin gawin yun. At pwede natin gawin yun sa ating mga kapatiran. Kamustahin natin sila kung may pagkakataon. Paalalahanan natin ang ating mga kapatid na maaaring may mga panlalamig sa kanilang pananampalataya. Hindi po ito gawain na kung saan ay dapat na maging natural sa bawat isa sa atin. Sundan po natin at samahan ninyo ako sa pagbasa sa Gawa 10:7. At ang unang araw ng sanlinggo nang kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila, nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Pansinin po ninyo sa panahon pa ni Pablo. Okay. Muli, meron na naman po akong highlight na bahagi. Unang araw ng sanlinggo. Okay. Ito po ay isang paglalarawan na kung saan na pangyayari ay naganap sa isang komunidad ng mga Kristiyano. Particular po ito sa bayan ng Troas. Yung mga panahon na kung saan nangangaral po ang ating kapatid na ang ating apostol na si Pablo. Nang unang araw na po na yon ay mahaba, inabot ng hating gabi si Pablo sa pangangaral. Ito po ay na kung saan yung panahon na nagsisimula pa lamang na ibahagi ng mga apostol ang
ang mga turo na iniwan ng ating Panginoon sa pagdiriwang ng banal na komunyon. Kasi nung panahon na yun, nagsimula po yung tinatawag nating Eucharistia. Kung yun po ay pamilyar sa inyo. Yung salita Eucharistia. Na kung saan ay ng panahon ng kanilang pagsasama-sama ng mga unang Kristiyano ay gumagamit ng mga tinapay at bilang sagisag ng katawan ng ating Panginoon. At hanggang sa ngayon ay sinasagawa po natin ito. Ginagawa natin, pinapractice pa rin po natin ito. Yung tinapay na walang libadura na sinisimbolo ang katawan ng ating Panginoon. At nung panahon na yun, si Pablo habang siya ay nangangaral sa mga Kristiyano sa bayan ng Troas, ay inabot siya ng hating gabi. Ito ay nagpapakita na kung saan ay ganoon kaalab o kagustuhan ni Apostol Pablo na makapaglingkod at makapangaral. Gayon din tayo sa mga Kristiyano sa ngayon. Minsan ang nakakalungkot, mga kapatid, pag tayo ay dumadalo, pasintabi po, kung minsan tingin tayo ng tingin sa oras. Naku po, napahaba na si Brother Nelson. Sumobra sa 30 o 40 minutes. May lakad pa naman ako. Kailangan ko mag-meet sila ganito. Nakakalungkot po dahil ilang oras lang ang nilalaan natin. Tayo po ay may 7 araw, 24 hours, sa loob ng isang linggo, 2 oras ang nilalaan natin para sa Panginoon. Kaya dapat i-relax natin po yung isipan natin. Si Apostol Pablo inabot ng hating gabi para lang siya ay makapagturo at makapangaral. Ganon ang eagerness ni Apostol Pablo. At ganon din ang eagerness ng mga Kristiyano noong panahon na iyon sa pakikinig. Ito yung panahon na kung saan ay nagpapaalaban sila ng kanilang pananampalataya. Sana ganon din tayo sa panahon natin ito. Na sa bawat pag-upo natin diyan, nandun yung gusto nating sariwain. Gusto natin na, gusto kong matuto, madagdagan yung knowledge ko. Kasi hindi sapat yung pag-aaral ko na mag-isa lang ako. Gusto ko makasama kayo, gusto ko sana ganun ang maging mentalidad ng bawat isa sa atin. Kaya nung inaakala ni Pablo na siya ay lilisan, kinabukasan, inabot siya ng ating gabi sa pagtutulog. Kaya tayo, kahit na malita ko sa pupunta, kaya ako lahat ng schedule ko, inaalis ko po pag linggo, para kung sumobra man tayo sa ganito, may oras gaya ang gagawin natin mamaya, mayroon tayong panahon sa isa't isa. Sana walang maapektuhan sa mga schedule natin. Ganun natin ipakita yung alab natin na gusto nating maglingkod sa Panginoon at makasama yung bawat kapatid natin na nandito. At nagpatuloy siya sa pagangaral hanggang hating gabi. Sa kabuuan ng talata na kung saan ang gawa 27, ang talata ito ay naglalarawan ng isang espesyal na okasyon kung saan ang mga unang Kristiyano ay nagtipon para sa pagdiriwang ng Eucharistia at pakikinig sa pangangaral ni Pablo. Ito ay isang halimbawa ng pagkakaisa at pag-aalaga sa pananampalataya. Tuloy po natin kung gaano kahalaga ang ating sama-samang paglilingkod
tuwing unang araw ng Sanlinggo. Sapagkat kung saan nagkatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna. Madalas ginagamit po natin ito. Madalas ay kinukot panayaan ng iba't ibang mga religious organization. O hindi na ako dadalo. Kaming dalawa lang mag-asawa sa bahay, pwede na. Kaming dalawa, okay na. Okay? Ang talatang Mateo 18:20 po. Ito ay nagbibigay ng kahalagahan sa pagtitipon ng mga tao para sa panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan, o anumang aktibidad na may kinalaman sa pananampalataya. Mas masarap po ang pakiramdam na kung saan tayo ay sama-sama, higit sa dalawa. Ito ay nagpapakita na kung saan ang pangako ng ating Panginoon na siya ay lagi nating kasama, lalo't sa mga ganitong uri ng okasyon. Sige nga, kayong dalawang mag-asawa, sino mananalangin? Ako, dahil lalaki, hindi man pwede makapanalangin ng babae kung talagang pagtitipon. Di ba po? Pag-aaralan kami, magpapanalangan kami. Parang limited ka lang sa isang isolated na lugar. Samantalang dito, pwede kayong magtanong. Habang tayo nag-aaralan, pwede kayong magtanong sa abot na aming kaalaman. Kung ay isang bagay na tinanong nyo ay hindi namin kayang sagutin, ni Brother Darwin, ni Brother Ganan, o Norley, maaari po namin yung balikan, i-research. Sa susunod na pagtitipon, ay maibabahagi namin ulit po doon. Pero kung dalawa lang kayo, nandun kayo sa comfort zone nyo sa bahay, paano kayo lalago? Paano po tayo magpapadama ng pag-ibig sa bawat isa? Kaya higit dito, ako naniniwala na ang Diyos ay nasa gitna natin sa mga oras na ito. Dalawa lang daw, sabi ng Panginoon. Ay sabi sa Biblia, sa Mateo, dalawa o higit. Ang dami natin sa oras na ito, may mga kasama pa tayo sa online. Ay baka may higit sa 100 po tayo sa pagkakataon ito. So nasa atin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon sa mga oras na ito. Ayun din. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, ay nais kong bigyan diin. Nais kong ipaabot sa inyo na kung panahon na kayo ay dumadating sa panlalamig ng ating mga pananampalataya. Ang bawat isa ay may tungkulin na kung saan ay dapat natin isapuso bilang mga gawain ng isang Kristiyano. Paano magpapatibayan ang bawat isa kung tayo ay hiwa-hiwalay? Magagawa lamang po natin ito kung tayo ay sama-samang lumalakad ng ayon sa ating mga pananampalataya, ng ayon sa ating mga kagustuhan, ipagpatuloy ang inutos sa atin ng ating Panginoon. Paano mong mararamdaman ang koneksyon natin sa Diyos sa kanyang isang espesyal na lugar? Alam nyo, itong panalangin natin ng bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng kahit na maliit na lugar na pagsasamahan ay sa pakiramdam ko'y dininig tayo ng ating Panginoon. Ito'y pagsagot
Dahil gusto niya na tayo ay magkasama-sama. Ayaw niya yung tayo ay para tayong mga strangers, yung bang nakakaawa yung kalagayan natin eh. Ngayon, nagkikita-kita, mamaya sasabihin ng management ng Win Plaza, hindi mo po pwede. Last minute. Mabuti na lang meron tayong online. Mabuti na lang at tayo ay mayroong tinatawag natin na ah, group chat na mabilis online na lang tayo, hindi tayo po pwede. Hindi mo ba't nakakalungkot yung mga ganong uri ng pagtitipon? Hindi spontaneous o yung continuous. Sana itong panahon na ito, sana itong ating sinimula sa umagang ito, sa unang araw na ito, ay patuloy ang paglago natin at patuloy ang maalab nating pagdalo. Yung akin pong mensahe, yung talata o yung ating title sa umaga ito ay nais kong bigyan diin na kung saan ay revive us again. Na ang ibig kong ipahiwatig at hinihiling sa Panginoon na sana ay muli mo kaming isingin sa pagtitipon sa bahay mo, Panginoon. At nang sa gayon ay nais naming ibalik, sama-sama tayong ibalik ang sigla ng ating mga pananampalataya, ng ating mga paglilingkod. Kasi kung hindi natin ito isa sa buhay, isa sa puso, yung bang tipo na kung saan, ngayon, attend ako next week, hindi, tayo din po. Tandaan nyo, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Sa atin makikita ang tunay na paraan ng pamumuhay ng isang Kristiyano. Tayo ang magtuturo sa mga susunod na generasyon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa pagtugon sa panalangin natin na tayo ay magkaroon ng bagong tahanan dahil nais nating maramdaman ang malakas na presensya ng Panginoon sa mga oras na ito sa pamamagitan ng pagtitipon natin na tulad na ito. Napakahalaga po ng pisikal na pagtitipon gaya nito. At sa mga susunod na ating pagsasama-sama ay mararamdaman nyo ang presensya ng ating Panginoon. Sana ang mensahe kong maliit na ito ay magbigay alab na ibalik natin yung pagsigla ng ating pagdalo tuwing unang araw ng Sanlinggo. At ang tahanan ito na pasamantalang nating ginagamit ay makapagpatuloy tayo upang tayo ay huwag yung dinadanas ng mga Kristiyano ngayon kung saan ang magulong mundong ginagalawan po natin ay lubhang mapanganib na maaaring makapagpahamak ng ating mga kaluluwa. Kaya kung ating ipagpapatuloy ang ating lingguhang pagdalo, inaanyayahan po natin na magpalago tayo ng ating kaalaman at pananampalataya mula sa sama-samang paglilingkod kasama ang ating mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat, Brother Nelson, sa iyong pinahaging mensahe sa umagang ito na tunay nga naman na napakahalaga itong pagkakaroon ng ating o
nagbabalik po natin sa ating face-to-face na pagsimba. Salamat at binuhay mo ulit sa iyong mensahe, ating yung fairness na makapaglikod sa Panginoon tuwing unang araw. Tayo po, mga kapatid, ay dadako na sa ating susunod na bahagi ng ating pagkakatipon. Ito po ang pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon. At bago po natin tanggapin ang dula ng Panginoon, atin po munang awitin ang nagdadalang bilang 308. Ano ba rin? 308. Tayo po ay pangungunahan ni Brother Norley sa ating Lord's Prayer. Kung hindi po nakita ay ating sunod. On Calvary's cross. Ready? Sing. On Calvary's cross. Our Savior died. Was there love? My Savior, for me. Oh, oh, Jesus, Lord, how can we live in you? Without you here, in the ground, on the ground, for me. Oh, for me.
Muli isang magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay nasa dako ng pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng unang Juan, chapter 4, verse 7 to 10. Ganito po ang sinasabi. Mga minamahal, mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. 8. At hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayong mabuhay sa pamamagitan niya. 10. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, hindi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pagpaluwag sa ating mga kasalanan. So, napakaliwanag po na binigay ng Diyos ang kanyang sarili dahil sa pag-ibig sa atin. Sabi nga dito sa ating binasa, ang unang umibig po sa atin ay ang Diyos, hindi po tayo ang unang umibig sa Kanya. So, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang walang hanggang pag-ibig na ito. Dahil sa kanyang pag-ibig ay nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at tayo ay nagkaroon ng pag-asa sa buhay ng walang hanggan. Tayo po tumayo at tayo nalangin. At inalangin na po ng sabay ang tinapay at ang katas ng bukas. Panginoon, mga Panginoon sa lahat. Salamat Panginoon sa umagang ito na ang boses sa amin ay niloob mo na bigyan ng buhay at lakas. At may handog namin Panginoon ang aming mga sarili bilang ay buhay, banal at kaaya-aya sa iyo. Narito kami Panginoon na magsisiganap ng pag-alaala sa kamatayan ng aming Panginoon sa Kristo. Na pinakita ang walang hanggang pag-ibig sa bawat sa amin. Nawa ay pagpalain mo Panginoon ang gabi sa amin na makikibahagi sa pagkain ng tinapay at ang pag-inom sa katas ng ubas na sumisimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoon sa Kristo na siyang nagkaroon kami ng pag-asa sa buhay ng walang hanggan dahil sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Mula po ito ay aming sinasamot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa ating pagpapatuloy po, tayo po ay darako sa pag-aabuloy. Ganun po ang ating mababasa sa Aklat ng Hebreo, chapter 13, verse 15 to 16. Ganun po ang sinasabi. Sa pamagitan niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatugbaga ay mga bunga ng mga labi na magpapahayag ng kanyang pangalan. 16. Katapat ang pagpagawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Tayo po magsilugod tayo manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umagang ito na tungkol sa amin na inilog mo na muli ay harap namin Panginoon ang aming mga sarili bilang hain. Nawa ay naging katanggap-tanggap kami Panginoon sa umagang ito. Nawa pagpalain mo Panginoon ang salapi na aming malilikom sa umagang ito na magamit na naayon sa iyong kalooban at na magamit sa pagpapalago at sa pangailangan ng iyong iglesia. Nililin namin Panginoon, nawa ay pagpalain mo ang aming anak buhay, nawa ay huwag mong pabayaan na kami ay mawalan ng mga kinabubuhay sa pangsanunod Panginoon. Kami po ay may kakayanang makapagbigay lalong-lalo na sa iglesia, sa ikakaulad at ikakalago nito Panginoon. Sa buo Diyos, sa mga bagay na hindi namin nasanggit na kailangan sa aming buhay, lubos po kaming umaasa na ito yung pagkaloob at na sana ay naayon sa iyong kalooban. Lahat ng ito ay aming sinasamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.